Papunta po tayo ng Umingan at tayo po'y magdi-deliver ng order ni Sir Danny Velasco. Matagal na po siyang gumagamit ng ating tinatangkilik at ipinopromote na product. Nakita niya na maganda ang epekto sa kanyang palay, mais, sili at iba pang mga tanim. Kaya patuloy niya tayong tinatawagan para bigyan siya ng ating mga product. Nasa Carmen Rosales po tayo. Hindi natin aabutin yung SM. Kakanan po tayo papuntang Rosales. Ito po yung dinadaanan ng mga pumapasok ng T-Plex. Yan po mga karinderi na pwedeng kainan. Yung pakanan. Lalabas po tayo ng kanyan ng Acop Rosales, Pangasinan. At dito sa parting kanan natin, maraming nagbebenta po dito ng tupig. So kung kayo papunta ng pabalik na Manila or papuntang basta dadaan po kayo dito, pwede kayong bumili ng tupig dito. Masarap at magaganda yung mga binebenta nilang tupig dito. Maraming kayong pagpipilian dyan. Dito sa parting ito din humihinto yung yung 5-star na papuntang Bulinaw, Anda, San Carlos, dito sila lumalabas. Sa paligid din ito, maraming karinderya. Marami kayong pwedeng pagpilian po dyan. Sa kaliwat kanan natin, mga kabukiran po yan. Pero dumadami na rin po yung mga business establishment po dyan para magbenta. Magandang lugar kasi yan na pagtayo ng negosyo. Yan, marami pa rin mga kainan dito na pwedeng pagpilian, pwedeng kainan. Approaching na po tayo sa T-Plex. Sa parting kaliwa, yun po yung T-Plex. Magandang biyahe dito. Maganda yung daan. Talagang smooth magpatakbo ng sakyan. Nakaalalay lang tayo ng 60 kph. Yan. Maraming mga biyahero po dito, mga motorista at iba pang mga dumadaan. Hindi po kayo maliligaw pag dito kayo dadaan. Maraming mga signage, maraming mga gagabay po sa inyo. Ayan, approaching na po tayo sa T-Plex. Ayan, pwede kang lumusot pupuntang Baguio o Manila po dyan. Tapos mag-cross din tayo sa T-Plex, kaya medyo aakyat tayo sa overpass. Medyo mainit ang panahon dito. Matagal nang hindi umuulan. Kung may ulan man, mga konting tikatik lang pero hindi nakakabasa ng lupa. So, aakyat na tayo ng overpass. Cross na natin yung T-Plex. Nasa Kabalawangan Sur po tayo, parte ng Rosales. Yung mga nagmamadali na hindi na gustong dumaan ng Carmen. Kasi sa Carmen, matraffic po doon. Maraming mga... Kasi sa approaching ng tulay ng Carmen, nandun yung traffic light. Tayo po ay tumatanggap ng mga consultation. In fact, si Sir Danny ay nagpaturo sa atin para magtanim ng sili. Kaya first time pa lang niyang magtanim, naka-jackpot na po siya. Medyo malaki yung kanyang na pagbentahan ng kanyang 3,000 square meter na sili. Nagtanim siya nung katapusan ng August. Kaya medyo nasa pool niya yung presyo. Although hindi masyadong kataasan yung presyo. Normally kasi ang sili mataas kapag may mga bagyo.
Pero sa panahon na siya nagtanim, walang mga bagyo. Pero pag natsambahan niyo po yung mga may mga kalamidad, sigurado maabot ng 450, 600, minsan pa nga umabot ng 800 yung presyo ng sili. So, nandito na po tayo sa parte ng Rosales. Kuwan na po tayo. Palabas na po tayo ng Kabalawangan. Tutumbukin na po natin yung Akup. So, makita natin sa kaliwat kanan natin, mga taniman po yan ng palay. Dito din nagsya-shortcut yung mga tracking para makaiwas sa traffic sa Rosales. Sayang nga lang tong kwan na to. Parte ng improvement, industrialization. Itong mga dating palayan na to, naging kalsada na. Nagdi-deliver din po tayo ng mga order sa malapit. Pero yung mga ibang nag-order sa atin para ipa-ship sa Lazada or sa GNT or LBC, mas magandang sa Lazada lang po kayo mag-order kasi mas mura yung kanyang shipping. Kaysa pag pumunta tayo ng GNT, mahal po yung shipping. Mas mura pa rin po sa Lazada. May mga combo, may mga po tayo, may mga bundle order po tayo. Doon po kayo kumuha para hindi kayo nag-a-add to cart or parang nagdadagdag. Mas mura kasi pag pag yung bundle lang kinuha nyo. Halimbawa, yung plant booster natin na may laman na yung 3K, silated. Meron na rin siyang yung silhouette, yung anaa, power grower, heavyweight tandem, at saka yung BB-tol. Mas maganda po yun kaysa mag-order kayo ng isa-isa. At sa mga gustong matuto pa, ito, palabas na tayo ng Yung kanan natin, papuntang Kuyapu, Gimba, Cabanatuan po yan. Itong ating tutumbukin na daan, yan yung daan na lulusot din ng papuntang Rosales yan. Pero dyan tayo pupunta. Yan yung aking tinuturo, yan yung papuntang Gimba, Kuyapu, Cabanatuan. Papunta pa rin to ng bayan ng Rosales, pero papunta na to ng San Jose, ni Isabela at Cagayan. So, yung ating mga products sa Lazada, doon tinitignan nyo siguro, mas mahal yung ating pero mas sigurado naman po. Tapos, libre ang yung consultation. Kasi ang nakikita nyo, yung parang mahal yung ating product, pero kumpara sa iba, pero halos parehas lang din eh. Tingnan nyo, may pag kayo nagtanong, libre, mayroon kayong mga nakukuhang mga detalye or mga guidance. Samantalang pag sa iba kayo bibili, hindi ko alam kung nasasagot kayo ng tama sa inyong mga tanong or sa inyong mga gustong makuhang impormasyon. So, hindi naman po overpriced yung ating mga product kasi katamtaman lang po. Dahil dahil hindi nyo pa alam, ang Lazada kasi napakalaking napakalaki at napakarami po niyang kina-charge sa aming mga seller. Lalo na kapag mga tinatawag nilang mga sale na ganyan, kami pong nahihirapan, hindi ang Lazada. Kasi pinapatong po sa amin yung mga discount sa halip na kami kumita kung minsan, sakto lang. Kaya medyo dinadagdagan ko po yung presyo. Pero pag gusto nyo talagang mura, pumunta po kayo sa ating store, sa bahay mismo. Doon, lalo na pag marami ang inyong kukunin, mura po talaga. Marami na po tayong mga taga-subaybay na nagsasadya sa bahay. Kung minsan, doon lang sa may gasolinahan kami nagmi-meet up. Talagang paulit-ulit po sila. Yung aking tinuturo, bahay po ng mayor ng Rosales yan, si Liam Cesar. Siya yung kasalukuyang nakaupong mayor.
So, malapit tayo sa malapit ito yung parting ito malapit sa dam. Pero yung ating bandang kanan, karamihan ng mga farmers diyan umaasa sa deep well. Yung ating kaliwa medyo nakakakuha sila ng tubig galing sa dam. Pero ngayon mahirap na yung tubig, konti na lang yung galing do'n. So yung ating kanan, 'yan, deep well ang ginagamit po nila. Nasa parting Balingcanaway po tayo ng, parte po ng Rosales. Pagkatapos niyan papasok po tayo ng, Kita-Kita tapos Balongaw na po. So, inuulit ko, marahil paiba-iba yung inyong mga sinusundang mga nagtuturo. Hindi ko naman kayo masisi kasi gusto niyong kumuha ng kaalaman. Pero dapat matuto po kayo sa inyong mga natututunan. Lalo po yung ating mga sinasabi dahil tayo mismo napatunayan na natin. At maraming magpapatunay sa inyo ng mga sumusunod sa atin na tama yung ating sinasabi. Lalo na yung ating guidance sa pagtatanim ng mais at palay. Standard na po yan. At nung aking sinubukan, medyo, kasi nung first time ko sinubukan yan, medyo nagkaroon ng mga adjustment po yan para ma-perfect natin. So, kinompare ko din po yan sa mga direction ng iba. Kung maganda po ang inyong location sa palay, kagaya dito sa Rosales, maganda yung kanilang lupa. Aani po kayo dyan ng mga 200 kabans pataas sa isang hektarya. Sa atin kasi medyo tsumatsamba lang tayo ng panahon. Kasi kapag yung ulan madalang, maraming damo. At alam nyo, kapag na-maintain nyo yung damo or na-control nyo yung damo na hindi kayo gumagamit ng herbicide, napakaganda po ng ani at napakataas ng harvest. Kumukonti kasi naapektuhan kasi yung harvest natin sa paggamit ng herbicide. Nasubukan ko po yan nung ako'y nagtanim ng palay na hindi ko ginamitan ng herbicide. Maganda po yung outcome. Talagang napakaganda yung palay, napakataas ng ani. Kasi kapag hindi nasasaktan yung palay, talagang umaani ng marami. Approaching na po tayo kalampas po lang natin ng Balingcanaway. Approaching na po tayo ng Kita-Kita. Ito na po yung boundary ng Balongaw at Rosales. Makikita niyo po yung arko na lalampasan natin. Lalampasan na yata natin. Nasa Kita-Kita na po tayo. So, papasok na po tayo ng malapit na po yung bayan ng Balongaw. Nandito po yung ating kaibigan na talagang todo rin yung kanyang yung kanyang paggamit ng ating product. Mula nung nasubukan po niya, nakita po niya kung gaano kaganda yung quality ng ating product. Kumuha siya ng chelated calcium, yung power grower. Pag nag-order siya ng anaa, box po yung kanyang kinukuha. Power grower, anaa, heavyweight tandem, saka yung bibitol yung kanyang kinukuha. Napakabait po at talagang napakasipag, napakamatulungin ng mga pamilyang Peralta. Ang aking tinutukoy na kaibigan dito si Sir Bogs Peralta. Meron siyang bakahan, napakaluwang ng kanyang maisan, tabako at palay. So, kung gusto nyong matutunan ng tungkol sa pag-aalaga ng baka, ipalo niyo po yung kanilang page, yung Balongaw Integrated Farm. Napakarami po siyang mga binabahaging kaalaman. Ito na po yung simbahan ng Balongaw, mismong town proper na po ito. Malapit na po yung crossing, yung pakanan na papuntang Balongaw Hot Spring. Kasalukuyan dinadaos nila yung dito, Town Fiesta. Kaya makita yun, napakaraming banderitas na silver sa taas. Magandang bayan itong Balongaw. Magandang paglagyan ng business. Alam niyo ba yung tuba na yung iniinom na galing sa sa Ilocano, silag. Di ko lang yung nakalimutan ko na yung anong term nun sa Tagalog at English.
masarap yung tuba. Ewan ko kung natikman nyo na po yun. Dito sa parting kwan, Pugaro, itong approaching. Yan malapit na tayo. Dito ako umiimpel para yan, papuntang hot spring yung tinuro ko. Doon din yung kwan, papunta sa talagang napakagandang bundok ng Balungaw. Tinatawag yung susong dalaga ng mga karamihan na nakakakita dyan. Eto. Yung pababa po rito, ito yung kwan. Dito nyo makikita yung mga nagbebenta ng kwan, tuba. Pagpugaro, yan. Tuba, patupat, yung suka. Ang dami yan. All year round yata dito may nagbebenta ng tuba eh. Pero kung minsan wala. Pero kadalasan meron. Naging sikat tong bayan na to sa kwan, na source ng tuba. At nais kong kwan, ibahagi sa inyo na patuloy kayong mag-join sa ating channel. Marami po tayong mga itinuturong mga bagong kaalaman. Alam ko marami na kayong natutunan pero marami pa ring bagong kaalaman na kayo'y matutong ngayon. Lalo ngayon, nagtanim ulit tayo ng mais na iba yung approach na pagtatanim ng mais. Pag nagtanim ka ng November, kahit November kasi kahit 5 to 6 times ka lang magpatubig, pwede. Pero pag March, lalo ngayon napakainit. Iba yung iba yung naranasan natin ngayong panahon ng El Nino. Talagang maraming natuyuan na tubig puso sa amin. Talagang napakahirap magpatubig. Lalo na 4 times. Every week kami nagpatubig. Kasi pag hindi mo gagawin yun, wala, hindi tayo kikita. Kaya ginawa po natin yun. Magastos, kaya lang kailangan natin magsakripisyo para kumita. Pag wala naman tayong sakripisyo, wala, hindi tayo kikita. So, lumabas na po tayo ng bayan ng Balungaw in a few minutes. Doon na po tayo sa ating pupuntahan kay Sir Danny Velasco. Panoorin po natin siya at pakinggan sa kanyang mga sinalaysay tungkol sa kanyang kasaysayan sa pagbubukid at pag-aala. Ito yung pinuntahan natin sa Umingan, si Sir Danny Velasco. Kasalukuyan siyang nag-aalis ng mga buto ng ampalaya na walang laman. Galing yan sa tinanim niyang bonito na first generation, yung F1 ito. Ngayon pwedeng ibenta kasi yan para itanim. Yung lang, yung gugulayin lang, yung talbos lang ang kukunin. Lagi siyang nag-order sa atin ng mga pang-spray foliar na 1 taon na yata siyang gumagamit ng ito. Tinuruan natin siyang magtanim ng sili. Meron siyang 3,000 square meter na tinamnan nung nakaraan last August 2023 yata yun. Magkano yung sir na pagbentahan mo doon? Nakabenta rin ng mga 170. 170. So kung kukumpara natin sa mais, 1/4 hectare lang yun na Hindi kasi masyadong tumaas yung presyo ng presyo kasi sili, kaya konti lang. Pero pag hindi siya titigil, matatamaan niya rin yung presyo. Kagaya ko noon na laging lugi. Pero dumating yung panahon na tumama din ako sa 1/4 hectare. Nakakuha ko ng 350,000. Bibihira yung mga na yun, pagkakataon na yun, pero tiyaga lang. Habang meron ka ng alam sa pagtatanim, yung kaalaman na yon tuloy-tuloy mo na. So ngayon ito naghahanda siya ng itong mga buto daw na ito ibebenta niya. So kumusta yung ani mo sa sir, sa mais? Hindi pa sir, wala pa anihin pa lang. Nagantay ng presyo. Nagantay yung presyo. Pero kumusta yung yung mga kumpara yung mga mais mong dati sa ngayon? Maganda yung mais ko ngayon, hanggang green na green pa. Pero tuyo na yung bunga niya. 1 year ka na rin gumagamit ng mga pinopromote nating foliar, no? Sorry, mag-1 taon na. 1 taon na. Kailan ba nung first time na pumunta kami dito? Mga July yata yun, no? Magmamais na sana ako noon
Buti sinabi ni sir na magsili ako eh. July or Ayun. hindi ako ba? July yata nung pumunta ko dito nung una. Pero dati nag-order ka lang sa online. Pero Nag-online lang ako noon. Naglalasada lang ako sa Pulyar. Kaso nakontak ko si sir sa Facebook niya. Kaya pinasyalan ako dito. Hindi ko alam kung ilang galon na yun nakuha sa akin. Marami na. Nakuha na kaya na. Siguro mga 10 galon na yun nakuha mong ganyan. Tapos mag-inasuwa sa akin. Sampun nakuha ko. Ginagamit nila sa palay, mais at sa mga gulay. Maging yung father niya dati hindi din gumagamit ng ganito pero ngayon gumagamit na rin yata. Kumukuha na rin. So hindi masamang sumubok para makita nyo kung ano yung Magtanim naman kaibahan. ako ulit ng kwan. Mayroon na naman akong punlang kwan dyan. Sili. Magtatanim ulit. Papalitan na yung mga kwan. Yung, sa akin yung sili ko kwan pa rin. Okay pa naman. Na hindi lang kasi ako pwedeng kwan magtanim ng maaga. Dito kasi walang problema dito kasi walang problemang tubig sa amin. Pwede kang kumuha sa ilog, pwede kumuha sa tubo. Ang swerte na lang dito dahil may ilog, tapos mababaw yung tubig, hindi kagaya sa amin na napakalalim na yung tubig. Sa amin, 1/4 lang na tubo. May tubo na, malakas na, di 4 pa. Mandagin mo sa amin yung pinabaon kong tubo na 35 meters ang lalim, wala nang wala nang tubig. Kami 3/4 lang ngayon, 6 meter lang, ilan lang wala pang 6 meter. Pero lakas na lakas. Maganda yung Pulyar na to, try nyo nang subukan. Talagang ganda yung mga ka. Ito yung kanyang wine order. Yung mga power grower combo. Saka nakahanda siya ulit na magtanim ng ng sili. Papakita ko sa inyo yung order niya. Ito yung mga in-order niyang sili galing sa Bulacan. Magaganda kasi yung doon. Pinupunlang mga sili doon. Saka walang problema sa kanya dahil mayroon siyang kumpletong makinarya para sa pag-araro, pag-prepare ng lupa. Ilang hektarya sir yung sinasaka mo? Hindi ko rin sinasaka namin ni Father. Halos 10 hektarya. Oh, hindi. Ang dami na Talagang sa luwang ng sinasaka nyo, daig nyo yung yung empleyado. Maganda yung presyo ng palay ngayon. Sarap magtanim ngayon ng palay. Magkano yung presyo ng palay ngayon? 25.50. Oh, wet yun, hindi dry. Wait. Hindi. Kapag... Benta ka ng 100, mga mababa na yung 150 na yun. 150,000 sa pan. Kayang-kaya lalo ngayong summer. Yung 150 kaban talagang shoot 'yon. 100,000 na yun. So yung yung halimbawa empleyado na yun kikitain nyo lang yun sa sa tatlo hanggang 4 na buwan. Sabihin natin ang expenses nyo doon umaabot ng 50, sabihin na natin. Sa palayan sir, wala. Sabihin na natin 50. Di pag 150,000 di 100,000 yung tubo. Kung lang 30 to 40 lang. 30 to 40. So tingnan mo. Di napakalaking tinubo nyo doon. So pag 30 to 40, 120 mahigit yung yung tubo ninyo. And 4 months sa isang hektarya yun. Kung alimbawa 5 hanggang 6 yung tiba-tiba no. So bumabawi ngayon kagaya nangyari ng pandemic, puro lugi naman noon. Kasi bagsak presyo tayo no. Natali tayo ng 12 noon.
Pero ngayon, ang kwan. Ngayon, bumaba Ang ganda eh. ng presyo. Yung maganda yung presyo. Hmm. Medyo bumaba pa yung abono. Dati 3,000 doon. Mababa 3,000 na. 2.5. 2.5 dati. 3,000 pa, mababa pa. 3,200. Kaya yung presyo, yung puhunan dati ng kwan, yung sinabi kong puhunan ng mais, umabot ng 90,000 kasi yung presyo ng abono. Bilihin mo. Ngayon ang presyo ng abono 1.5, 1.6. May 1,3 pa. 1,3 na sir. Ngayon. 1,380 yung urea. Bumili ako nakaraan. Pero kung ngayon, walang Viking ship, walang Viking blow. Meron sir. Saan banda? Tanita. Ay, sama. Rosales. Wala. DCS, dali ka naman. Oh? Tapos kami dyan. Kahapon. Hmm. Pumunta ako sa kwan kahapon sa Samson. DCS. Nag-order ako sa DCS din pero wala. Meron kan doon nila ng pan. Viking daw. Nakakanto sa harapan nila. Ay, baka pwede na. Kahapon ako bumili ng pan yung luna ko. Doon Sa ako bumili sa DCS. Okay. So, ipapalop ko mamaya yung order ko na kwan. 6 na bag pa yung order ko Nilalagay ko sa isang hektarya ng mais. Mas maganda kasi yun kasi kwan. Mas matataas talaga yung mais. Malalaki. Lalo yung pang starting dapat tangilay. Nabili ko yata nung sir na Viking. Parang yung mapinaw. Ay, iba yun. Puta. Yung ganito yung kwan nyo, sako nyo. Yung parang brown, parang Pag bumili ka ng ganon, Viking blue ka mo. puta, Mamagas pa. ginamitan nila lang ko ng Ililipad ng hangin yun. Hindi, ginamitan nila lang ko na yung bilis doon ako po siyempre ang pinaw. Ginamitan nila ng PVC. Kaya ang dami nila naikarga sa 9,000 na rin halos mahigit limang bag. Nakulang pa. So, narinig niya yung kwento ni Kwan, Sir Danny, na yung mga kapatid niya nag-uopisina pero mas gusto niyang magtanim ng palay at saka mga gulay kasi mas malaking pera.